Okay, hello, good morning mga kapisda. And for today's video ay share ko lang kung bakit nga ba nag-green ang tubig natin sa aquarium at kung paano nga ba ito palinawin. Para masagot na rin natin yung co-hobbyist natin na nag-comment dahil nga ang problema niya ay yung pagbeberde ng tubig sa mga aquarium. Kung mapapansin nyo dito, 75 gallon, ang itsura niya, berding-berde na. Hindi naman nakakasama yung green water sa mga isda natin and nakakatulong pa yon para makapagpaganda sa mga kulay nila. Kaya nga lang, siyempre, mapapansin natin, hindi na natin makikita yung mga isda. So yan, kaya kailangan mapalinaw na natin to. Then mapapansin nyo naman dito sa iba pang aquarium, malinaw at medyo crystal clear pa yung tubig niya. Hindi gaya ng nandito sa ibabaw na to, berde na yung pinaka tubig niya. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. So yun mga kabisda, ang gagawin ko dito, i-water change ko siya kahit mga 50% lang. Pag ganito kasi na nag-green na yung tubig natin, hindi siya agad-agad lilinaw kahit lagyan pa natin ng mga water conditioner, nitrifying bacteria. Ang kailangan lang gawin natin dito, at sa na-experience ko na rin, kailangan mag-water change tayo. Then lakasan natin yung filtration. Gaya ng nilagay ko dito, naglagay ako ng mga sump, then naglagay ako ng mga foam para nga masala yung pinaka green water. Then ang ginagawa ko pang isa pa, after ko mag-water change 50%, naglalagay ako ng asin. So yan, sa ganitong kalaki na 75 gallon, naglalagay ako ng kahit mga 4 na kutsara o 5 kutsarang asin or kahit mga 1 dakot. Yung nabibili lang sa tindahan na limbawa yung tigpa 5 pesos, nilalagay ko yung lahat. Ang dahilan kasi mga kapisda kaya nagbeberde yung tubig natin sa aquarium ay naliliwanagan siya ng araw. So yan, sasabihin ng iba, hindi naman direct na tinatamaan, pero pag yung halimbawa dito, naliliwanagan lang siya ng araw, matik na yon, mabilis maglulumot or magigreen yung tubig natin. Kaya naman nagigreen, ibig sabihin kulang sa lakas nung aeration natin. Kaya kailangan, pag ganitong kalaki tapos naliliwanagan, kailangan lakasan natin yung pinaka-aeration natin. Dito mga kapisda, nag-test ako at yun, nagbilad ako ng mga galon ng tubig. Then, mapapansin nyo, after mga ilang days lang or wala pang 1 week, siguro mga ano pa lang to, mga 5 to 6 days, ganito na yung itsura. Naglulumot na siya at nagbeberde na. Kasi nga, mapapansin nyo din kasi wala siyang aeration, kumbaga stagnant lang yung tubig niya, kaya mabilis nagbeberde yung tubig at nga direkta sikat ng araw yung tumatama sa kanila. Pero yun nga mga kabisda, goods naman sa mga isda natin yung green water or yung mga naglulumot kasi nga na kinakain nila yung lumot at nakakapagpaganda sa kulay nila. So yung ibang mga peacekeepers, ganito yung ginagawa, nagpapabird ng tubig, green water, then naglalagay sila ng halimbawa, kung flower horn. So yun, binugroom nila yung flower horn sa green water. At ang kagandahan kasi na may green water, then may lumot, okay lang yung halimbawa, meron tayong flower horn na gaya nito, maliliit pa lang sila, nasa 1 inch pa lang, okay kahit walang aerator. So yan, kahit walang air pump, water pump, okay lang, mabubuhay pa rin sila kahit wala nung mga ganon, basta merong green water o kaya naman merong mga lumot. Dahil yung lumot na yon, yun na yung magsusupply ng dissolved oxygen na kailangan nila. At then, kakainin din nila yung mga lumot na yon. Okay, so yun lang muna mga kapisda at sana nasagot ko na yung co-hobbyist natin. At yun nga, i-water change ko na to mamaya. Then, pag after ko mag-water change, lalagyan ko siya ng nitriac. So ito yung nitrifying bacteria from fish yaw na matagal ko naman na din ginagamit at subok ko na talagang nakakapagpalinaw din ng tubig. Pero hindi niya kayang palinawin agad pag ganitong berde na yung tubig. Kailangan lang, gagawin lang natin siya after mag-water change, yung hindi pa ganito kaberde para mag-crystal clear yung tubig gamit itong nitriac. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna at kung may mga tanong pa kayo ay paki-comment na lang dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin.
At kung hindi ka pa nakapollow, pakipindot na rin yung plus sign dyan para ma-follow mo na rin ako para ma-update ka sa susunod ko pang mga video. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!